Because, mga kababayan, sa araw na ito, dinideklara namin si Tito Soto, si Ping Lacson ay mga special agents ni Marcos at ni Romualdez. Kaya sila nandyan sa Panginoon. Dahil lahat ng ito, pinalitaw ng Panginoon kung ano talaga ang mga pamilyang Marcos. Pasasalamat din po tayo sa mga taong talagang makisig, matatag ang kanilang prinsipyo para ipaglaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. These questions is belong to Secretary Paras. Sa ngayon po na lumulog na ang utang ng Pilipinas, pinalitaw na ng Panginoon kung ano ang kasinungalingan na ginagawa ng ating Pangulong BBM. Ngayon po, gising na ang mamamayang Pilipino. Lubog na po tayo sa kahirapan. Dinanas na po natin lahat. Baha, bagyo, corruption, lahat nandito na sa Pilipinas. Sa buong mundo, isa po tayo sa kinikilalang ang mga taong gobyerno ay magnanakaw. Nakita na po natin ang mga nagpapalit ng dollar. Ano sabi nila? Ang pera mo galing sa korupsyon. Ngayon po, Congressman Jing Paras, sa darating na November 16, 17, 18, gising na po ang taong bayan at mamamayang Pilipino. Ano po ba ang ma-advise nyo to guide to the all Filipinos na gustong lumabas at sabihin ang kanilang hinaing sa Pangulong BBM at sa gobyerno niya na tinatakot po nila ang mga tao na gustong ilabas ang kanilang hinaing, katulad po ng binanggit po ni Ka Eric kanina. Lahat po ng lumalabas, kinakasuhan. Pero lahat po ng nangungarap ay wala raw ebidensya. Ngayon po, kailangan na po tayong ilabas natin ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Bigyan niyo po kami ng legal na batas para po hindi sila matakot. Dahil sa ngayon po, narinig po namin marami ng pulis na sa EDSA ngayon. Ibig sabihin po, kinakalat nila ang mga pulis. At naglalagay na rin po sila ng mga pulis sa iba't ibang mga lugar, sa Bulacan, sa Laguna. Yung mga gustong lumuwas, haharangin daw po nila. Ano po ba ang karapatan ng Pilipino na dapat po natin ihayag ang karapatan po natin at ipakita sa buong mundo na meron pa tayong pag-asa at merong prinsipyo ang bawat Pilipino. Ayun po, Attorney Jing Paras. Ito po ay an answer but at the same time panawagan sa ating mga kababayan. Huwag po tayong matakot. So long as we act within the law. Ano bang karapatan ng bawat Pilipino? Base sa ating saligang batas. Unang-una, freedom of speech. Pwede tayong magsalita, but prior to that, mayroon tayong freedom of assembly. Ano ba yung freedom of assembly? Para pumunta tayo doon. Makilahok tayo sa mga iba nating mga kababayan tulad ng mga miyembro ng iglesia, miyembro ng DKOJC, at mga iba-ibang civil society na magsagawa ng rally sa 16. So, makilahok tayo. We don't even have to speak. We just have to listen at mag-form tayo ng sarili din nating pag-isip, no? Out of that. So, alam mo, kung magsama-sama po tayo lahat, yung panawagan ni John Vic na destabilization ay hindi niya kayang ipakulong tayo lahat. Correct. Kung talagang this is a secret martial law already brewing in our country. Correct. Hindi po tayo kayang ipasok kung saan-saan prisuhan. Kasi it will breach or it will create more Pilipino na magsali pa dahil nilustay nila ang karapatan natin, mga kababayan. So, yun po ang masasabi ko. Just be brave enough to express your freedom.
Okay. That's all we have to do. Okay. Sali tayo, tapos as a sign of protest, Mhm. ha? Baka on that Sunday, no? Galing tayo sa simbahan. Pag-pray natin na bigyan ang ating bansa ng suporta ng Panginoon. Pagdating natin, kung ano mahawakan natin, kaldero o lata, let's ring a bell. Magbigay. Makinay tayo ng 6 p.m. on Sunday. Just to show, you don't have to go there, but you can show protest by ikakalimbang mo yung kung ano makalimbang mo sa bahay mo. Tayo, lahat, na feeling na oppressed tayo. 700 pesos ng presyo ng sibuyas. Hanggang ngayon, wala pa rin 20 pesos yung bigas na Pedronis. May karapatan tayo lahat na magsabi, bongbong, niloloko mo kami. So every Tom, Dick, and Harry na Pilipino has the right to say his piece. Yun po, at nasa saligang batas po natin yan. Okay, last 3 questions. Thank you, Congressman Jing Paras. Magandang umaga po. I'm Salvador Dormin from Ronda Balita, Philippines. Para po kay Atty. Luna. Atty. Luna, ano po yung masasabi natin na nagkaroon po ng investigasyon sa Senado regarding po doon kay Gutesa na instead na yung tao maging resource person to prove kung anong nangyayari sa pera ng taong bayan. Ang hinahabol po ngayon ni Lacson si Gutesa dahil daw po yung kanyang notaryo ay fake daw po. Ano po masasabi natin na andun na po tayo sa punto na kung saan yun lang po yung tinutumbok natin eh. Kulang na lang po. Kukunin natin at ikukulong. Pero ang problema, nililihis po nila yung issue. Ano po yung masasabi natin, Atty. Luna? Bago ako pumasok sa gobyerno, I was a litigator for so long. Yung ginawa ni Senator Lacson, mali eh. Imagine mo, discredit na si Gutesa. When he should have protected Gutesa. Gutesa is the only witness to have identified positively yung delivery at saka yung mga personalities who allegedly received the deliveries of cash in billions, ha? So si Gutesa cannot be discredited. Why? Kahit i-disregard mo yung affidavit niya, kahit i-consider natin mali yung notarial, yung testimony niya under oath before the Senate Blue Ribbon Committee stands. In fact, yan din ang opinion ng DOJ. Yung ating DOJ, with all due respect, has issued an opinion which is similar to my opinion also, that it is a valid testimony. Si Gutesa, huwag nilang sirahin. The people will really go against that tactic. Mali yan. Dapat pasalamatan natin na there is a Gutesa who risked it all. Imagine mo yung buhay ng tao at pamilya niya was risked because of his testimony. It was a bombshell. It was a testimony of the century, if I may say. Dapat pinoprotektahan ng Estado si Gutesa. Mali si Senator Lacson, ay challenge Senator Lacson. Bakit hindi mo protektahan si Gutesa? Kung totoo, that you really stand for justice. Yun. Because, mga kababayan, sa araw na ito, dinideklara namin si Tito Soto, si Ping Lacson ay mga special agents ni Marcos at ni Romualdez. Kaya sila nandyan sa loob ng Senado. Special agents ni Marcos at ni Romualdez. May question yata, si brother, no? Last 2 questions na susunod. O kung mayroon pa magpahabol, okay naman po kami. Noel Noble po. Huli ka. Ay, through attorney, kahit na sino po, attorney Paracel. For those who are expressing their redress of grievances against the government, how can they protect themselves, especially through writ of amparo? Ano pong masasabi nyo doon? At sino po pwede sumagot? Yung writ of amparo, that only comes about pagka pinuli ka. O parang ano yan eh, writ of habeas corpus din yan. No? Wala pa naman so far. But that is a right that you can rely on once your person is violated.
Pero ito lang sana, appeal ko sa Korte Suprema dahil hanggang ngayon, matagal ang pinulong nila at kinidnap si Duterte. Eh mayroong mga petisyon for ito maparo, petisyon for ano, wala pa rin habeas corpus, wala pa rin desisyon ang Korte Suprema. So, para hindi naman magdududa ang taong bayan na sila ay kasama din sa mga katulad ng ES na may 15%, we don't want to have that kind of suspicion from our people. Dapat gumawa na rin sila. Kasi napaka-importante, lalo na yung desisyon ng Korte tungkol doon sa 2025 budget. Dapat sana kung may desisyon na sila, malaking tulong yun sa taong bayan na lalo bang matigilan ng taong bayan dahil tama yung ginawa ng gobyerno or lalong magpoprotesta ang taong bayan dahil dineclare na unconstitutional yung ginawa ni Marcos doon sa 2025 General Appropriations Act. So, ito po. So, basta we just do things within the bounds of law. Huwag tayong gumawa ng illegal, huwag tayong gumawa ng karahasan, basta iprotesta lang natin yung hinaing natin, lalo na kung apektado tayo na mga mahirap, walang kinakain ng sa isang araw, talagang pobre tayo. Kasi ang sinasabi nga ni Recto, 1.7 trillion ang bubunuin para masatisfy yung 6.7 billion. So, hihiram na naman tayo ng pera. Trillion po. 1.7 trillion. Hihiram na naman tayo ng pera ulit. Bawat hiram, magbabayad ang bawat Pilipino ng pera. So, yun po, mga kababayan, just be yourself. Do not violate the law. Magsabi kayo ng hinaing nyo at yun po, mga kababayan. Yun. So, last two questions. All you. Okay? Identify please sa inyong sarili. Ate Melby po, naman po ng pahayagan kahapon na nagkaroon po ng pagpupulong ang ICI together with NBI, Ombudsman, DOJ at saka PNP. Napakakasuhan yung 3 senador and including DPWH Secretary Bunuan. Pero nabalitaan din po natin na si Bunuan ay nakalipad na. So, anong masasabi niyo po doon? So, katulad din kaya po ito doon sa pagsibat ni Santiago? Kaya nga po, ang pinag-usapan po natin, Melody, kanina pa, yung delay. Kasi, kung naalala nyo, ang tagal na nung nagsabi ang mga testigo, doon pa lang sa si Marcoleta Panchema, nagsabi na si Diskaya na ito yung mga congressmen involved. Nagsabi na si Diskaya na yung si Marvin Rillo, sinasabi ng Marvin Rillo na si Romualdez ang kanyang patrino. Nagsabi na sila Bryce, sila Alcantara, na nagdala sila ng pera kay Satico. Nagsabi na sila Bernardo, ng amo nila, si Bunuan. Imposible naman gagalaw si Bernardo na hindi alam ni Bunuan. Pero lahat ng mga malalaking isda, nagsisibatan na. Why? Because walang effort ang gobyerno na mag-issue ng whole departure orders kanina. So yun po ang hinahana. Kaya nga tuloy-tuloy ang mga protest. Bakit ang Iglesia ni Cristo nakikialam? Wala naman, hindi naman political yan. Pero nakikita nila yung delay in the accountability ng mga tao. Bakit bilyon-bilyon ang mga ninakaw yan? Lilipad lang yan at magtago doon. Habang, they can hide. Anywhere. Sa Latin America, sa mga Seychelles, sa mga kung ano saan, pwede nila magtago. Why? Because wala the long arm of the law
has not reached them. Yun po ang hinahanaing ng tao na di na-justify ni Marcos. Matagal yan, magbigta pa ng kaso. Hindi po. May mga proseso ang gobyerno na mapatigil yan mga tao na yan na hindi magalpan. So, ayun po ang kabulastugan ng gobyerno ni Marcos. Gusto nilang pigilan ang taong bayan na nagprotesta, pero yung mga magnanakaw, hindi nila pinipigilan. That's the imbalance of this government. Kaya nga, ito lang po huli kong sinasabi. Sinasabi nila, huhulihin yung mga destabilizer. Hindi po nag-destabilize ang mga tao. Dahil dyan, nagpuprotesta ang tao dahil si Marcos mismo ang nag-destabilize sa gobyerno for lack of competence in running the government. Kaya nagkaloko-loko na ang buhay ng bawat Pilipino. Yun po, mga kababayan. Last question tayo, then we will have the final words mula sa panel, and then siguro pwede tayong bumili ng pandesal pagkatapos din. Magsalo-salo sa pandesal. Final question, anybody from the group? Before tayo magsalo-salo sa mainit na pandesal dito. Anybody? Okay, final question. Good morning po sa ating panel, lalo na kay Congressman Jing Paras at ating magaling na abogado. Sa kasalukuyan, sir, pinag-uusapan kasi ang usaping pagbuhay sa Colcon at Conhas. Sa tingin niyo po, magsasaksi dito or magiging makabulong ba ito kung sakali magsaksi? Well, unang-una po, hindi nagsaksi yung PI. Kasi nabisto ka agad na may agenda. Ngayon, ko naman, ay siyempre, dadaan pa yan sa proseso. Maganda naman yung talagang may mga hinaing naman din tayo na ma-revisit yung aking saligang batas. And I think one of the processes of amending the Constitution is Constitutional Convention. Yun ang sinusulong nila. Matagal ang proseso niyan. Unang-una, magkaroon pa ng eleksyon, billion-billion na naman ang gastusin natin. Kasi to hold a national election whereby we elect delegates to the Constitutional Convention, malaking pera yan. Magkakapera na naman ang public yan. With due respect. So, ang taong bayan, nabuktot na ang mga mahirap. Sila na naman ang sasangga sa gagastusin ng pag-elect ng Constitutional Convention. Pag na-elect na, araw-araw gagastos na naman kasi magsisesyon yan. Parang Congress din yung ginagawa mo. So, can we afford? Sinasabi na ni Recto, 1.7 trillion ang kulang natin, hihiramin. Hihiram ka tayo ng dagdag. Kasi wala naman sa budget yan. Babudgetan yan. So, kawawa na naman ang mga Pilipino dyan sa sinasabi nilang kot-kot. Okay, last follow-up na lang po at tayo'y kukuha na ng final words and mga pahayag na gagawin ng panel. Sir, follow-up din sa Congress kasi pasensya na, sorry pa yung word. Ang ating mga mababatas ay kaya sila tinawag na buhaya dahil po sa pork barrel at pag-acknowledge na po natin yan. Sa tingin niyo po, may paraan pa ba na matanggal ang pork barrel sa ating mga mababatas para at least makafocus na sila doon sa paggawa ng batas at hindi na sila matawag na buhaya? Okay, before we go on, mayroon po tayong salo-salo na masarap na pansit at lunch. Please stay on. Congressman Jing and Attorney Manny. Well, alam mo kasi, ito po, ako lang that's my personal opinion. Ang corruption talaga sa atin, parang in-injection na yan sa katawan. It has become a culture. Siguro, kung nasa barangay ka, yung mga SK, marunong na rin kurakot Oh, pwede. So it becomes a culture. Yung magnitude lang, ay sobra-sobra na ang mga congressman. Kami, ako, I can vouch for how this evolved. Sa panahon namin,
na 70 million lang ang bawat congressman. Pero, panahon ni Noy, gumawa siya ng disbursement acceleration program. Dinaklara ng Korte Suprema. Ginawa ni Noy yan para mabayaran ang mga congressman at senador para i-impeach si Corona. Doon nag-umpisa ang panggagahanso. Tapos, sinalo, panahon ni Duterte, may mga tiwali din ang mga tao sa panahon ni Duterte. Gaya ni Bilica, siya yung nag-protesta tungkol dyan sa yung pork barrel, yung PIDA. Pinadeclare niya na ang konstitusyonal. So, dineclare naman. Pero nung panahon na yun, pinakamalaking pera bawat congressman, 70 million lang. Yung 40 million, para sa infrastructure. Yung 30 million, yun ang tinake advantage ni Napoles. Pero after that, gumawa na kuno ng paraan ang Kongreso na transparent. Ilalagay mo na mismo. Pero doon naman niwari na gusto. Kasi bawat congressman, ngayon, 500 billion minimum. Billion yung mga iba. Tapos, kunyari, transparent, ilagay. River control for barangay, Oranbo, in Pasig. 90 million. Flood control, 90 million in barangay Oranbo. Tatlong 90 million. Walang limit. Kasi sabi ka, transparent naman i-approve naman ng ipabuti pa yung goal, 70 million. Kasi may menu. Nung panahon namin, 70 million, hindi ka pwedeng gumawa ng ibang projects kung hindi lang yung Limited lang yung nilimitado lang, at saka ito lang yung pwede mong gawin. Wala ang flood control noon sa amin. Ang flood control, ang DPWH, at libre sila talaga magpatupad ng tunay na flood control. So yun po ang nangyari. So, sky is the limit na yun. Tapos mayroong program. Ginawa nila ng device na mangurakot din ang Pangulo. Kasi mayroon din siyang sariling pork barrel ang Pangulo, yung tinatawag na program. Kasi siya ang may sabi kung saan dadalhin yung mga pera na yun. Correct. 125 or 150 billion ang pork barrel ni Marcos sa 2026. Ang program yun. Ang program. So, libre na naman mangurakot ang aking Pangulo. Dito, last na to, before ang final messages, mga kababayan. 5th District of Quezon City. 32 million and 48 million. Flood control. Inilagay sa loob ng pribadong subdivision. Brittany subdivision. Walang flood control. Billboard na maliit sa mga damuhan. Ang total ng project, 80 million. Kay Marcos lang pwedeng gawin ko yan, mga kababayan. Ang ito ay nasa 5th District ng Quezon City. Ilan pa ang ganito ang ginawa na naging sky is the limit ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. And lastly, before we pass kay Yusef Ben sa kanyang pagsisimula ng closing messages niya. Si Marcos was determined na ipatupad ang korupsyon sapagkat in 2023, 2024, and 2025, umaabot po sa 500 billion pesos to 700 billion pesos ang program. And he is conscious about that. Alam niya na may program at siya lang ang pwede magpalabas ng program appropriation at siya lang pwede magpatupad ng proyekto chargeable to ang program. Paring Eric, ang masama po dito, dinideprive yung mga taong bayan. Tulad ng PhilHealth, correct? Yan, kinuhanan ng 80 plus billion. 89 billion. Saan dadalhin? Saan program? Saan program? Si Marcos ang magsasabi saan niya gagawin. Exactly. Tinanggalan ang mga taong bayan ng kanilang health services para gagawin na 89 billion na pinatupad sa mga
most projects na flood control. Imagine that? Anong klaseng pag-isip ng isang Pangulong ba din? Kukunin mo yung parang sa taong bayan na sigurado ng magkasakit, mayroong madadagdag, pero ililipat mo saan program para malustay niya. Papunta ang DPWH. Saka di ba po, di masabing hindi pera ng gobyerno, kasi contribution po ng tao yun. Yes. Hindi po pera ng gobyerno yun, personal po pera ng tao. Kayo. Trust fund din ang Yeah. tao. Sige, Anyway, So yun po. thank you Okay. Congressman, dito lang ako magsimula. Okay Pababa. Let's just cut it short, 2 minutes each. Go. Magbigay lang ako ng mensahe para sa mga pamilyang Marcos, Aranita at Romualdez. Hintuan ninyo ang kaibangan ninyo sa pagnanakaw kasi mamanahin ng mga anak, apo nyo yun. Kawawa sila na iwanan ninyo. Binubuli palagi sa taong bayan at kanilang mga kaklase. Maawa kayo. At isauli ninyo ang pera na ninakaw niyo sa taong bayan upang ang lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno magsauli din na kanilang pera. Yun lang. Ninakaw. Bagsak na po ang turismo ng 25%. Ang trade, wala na rin pupuntahan, 19% at tariff. Ang exchange rate, 60 na. 59 something na. Ang gross domestic product po natin, ang target natin, binaba na ng World Bank. 4% na lang. 45% po ang ibinagsak ng foreign investment. 45%. 5 billion po ang nawala sa stock market from December 2024 to today. Ang bigas, hindi pa rin 20 pesos. At meron pang hahabulin si Ralph Recto, baka doblehin ang bat daw para habulin ang 1.8 trillion para may manakaw ulit. BBM, ano ang ibig sabihin? Budol noon? Budol na naman ngayon. Yes. Marcos, alis dyan. Isama mo na ang intentional cover-up ng mga insertions, aka ICI. May makukulong ng December, bakit? Mag-resign ka na ba? Wow! Susuko ka na ba? Wow! Magpapakulong ka na ba? You will keep guilty. Wow na wow. BBM, budol na naman ngayon. Marcos, alis dyan! Yes. Panimalilo na. Okay. I pity our people. Naawa ko sa ating mamayan at sa ating sarili. Kung hindi ito masuko o ma-minimize ang korupsyon, saan pupunta ang Pilipinas? We will be falling sa rabin, sabi ni Congressman Paras. Walang mangyayari sa ating mabuti. We are already left out sa Southeast Asia. We are number 3 most corrupt country in Southeast Asia. Naawa ako sa aking mga anak. Their future is uncertain. Mr. President, I call on you, have the conscience and the urgency. Huwag na po magsarswela. Lahat ng guilty, kahit pinsan mo kung merong ebidensya, go after him. That's your duty under the Constitution to faithfully execute the law. Walang kinikilingan. Yan ako mabibilib sa iyo kung papakulong mo kay pamilya mo. Based on evidence, not based on politics. This is not about politics. Corruption is about criminal acts. Thunder. Hindi po yan politika. I'm calling on your resignation kung hindi mo kaya. Kung hindi mo na kaya, give it to somebody else who can do it. Ha? Hindi to pamumulitik on my part. I'm a lawyer. So, naawa ako sa ating bansa eh. Bagsak na. Maraming salamat po. Mga kababayan,
Dalawa lang ang tandaan yung sinasabi ni Makoy Jr. Mga kababayan, we have 5,500 flood control projects. Palakpakan sila lahat. After 1 week, sabi ng Diyos, pambugiro itong presidente na ito, pabahain ko nga, o paulanin ko nga. O, walang 5,500 flood control. Ano sabi niya? Uy, pasensya na, naanod. Na-overwhelm, binagda ng barko. Susunod, dumating na ang 2025. Binisto ngayon na, uy, ang daming blanco. Huwag kayong mag-alala. I have the veto power. Hindi ko papalusitin yan. So, tinanong siya, Sir, anong gagawin mo? I have read 4,000 pages. Walang lulusot, pero 29 billion lang pala. Pinalusot pa rin ang 200 billion. Tapos sabi niya, mahiya kayo! Palakpakan na naman! Sabi ng iba, Sir, di ba mali yung basa mo ng script? Hindi ba dapat sinabi mo, mahiya tayo? Tapos, paano sabi niya, John B, paano na ito? Hindi ba natin tumano? Kamot sa ulo. So yun po, mga kababayan, kung kumakamot ka na sa ulo mo, hindi mo na maintindihan kung anong nangyari sa bansa mo, it's about time to get out of the way. So that brilliant, competent Filipino, whoever she may be, or he may be, for that matter, ay papalit para sasalbahin ang taong bayan, ang sambayanan natin. So, mabuhay pa rin ang taong bayan. Huwag tayong tumigil habang binubudol tayo, binabastos tayo sa mga karulastugan na nangyayari ngayon. Mabuhay po ang mga Pilipino. And because of that, Congressman Jing, mga kababayan, November 14, 5 p.m. along EDSA Junction, magsisimula po ang Black Friday protest and noise barrage. Kick-off para sa November 16, 17, and 18 na pagtitipon. Tatlo pong areas kung saan nyo gustong pumunta. Ang pinakamalaki ay sa Quirino Grandstand. Aabot yan ng mahigit 1 million. Sigurado tayo. Pag natuloy yan dyan, ang pagkilos ng kapatirang Iglesia ni Cristo. Ang isa, EDSA Shrine. Doon pwede magsigaw ng Marcos Resign, Marcos Layas, at iba pang issue at sentimiento ng mamamayan. Ang isa ay sa People Power Monument. Hindi ba ito magkakaiwalay? Hindi po. Ito ay parallel solidarity actions. The main action will be in Quirino and the supporting action areas of protest activities on November 16, 17, and 18 ay sa EDSA Shrine at sa People Power Monument. Kasi we are going to respect yung desisyon ng Iglesia ni Cristo na walang political slogans. Maraming salamat at mabuhay po sa inyo. Thank you, thank you. Relax na nyo, ha?